Hello guys! Today's video, gusto ko lang share sa inyo yung mga experience ko sa China nung nagbakasyon kami ng mga kasama ko mga employer ko. Yan. Ipapakita ko lang random video na sa mga namin eating outside or dinner out, lunch out. Yan. Yun na lang kasi laging ginagawa namin nung nagbakasyon kami ditong nakaraang July, yung bakasyon ng mga bata. Kasi sinama nila ako sa China para para mag-alaga sana ng alaga ko, kaso para na rin akong bakasyonista. Grabe, hindi ko na mabigkas. Ayan guys, nag-hotpot kami dyan. Daming pagkain. Bali, 3 lang kaming old na puro 2 bata ang kasama namin. 3 lang kaming bali kakain ng mga yan. Dami nilang in order. Yan. Talagang magsasawa ka sa pagkain. Buti hindi ako high blood nung nagbakasyon ako dyan. Puro seafoods tsaka beef. Yan ang pagkain dun sa talagang napakaganda rin ng presentation nila, kasi talagang parang kang nag-i-snow yung kasi yung presentation niya nasa pangalan nung title ng restaurant. It's snow ice beef. Nakapatong siya talaga dun sa yelo. Meron din dito sa Hong Kong yan. May parte rin dito sa Hong Kong. Yan, daming yung alaga ko naman, di naman kumakain yan. Yan, iba meron silang mga iba't ibang klase ng sauce. Kung anong gusto mong sauce, yan, ikaw bahala magtimpla. Yan. Ako hindi ko na makilala yung mga yan, kaya tinignan ko na lang kung ano yun talagang yan. Puro chilling kinuha ko. Grabe, talagang uusok ang labi mo sa pagkain mo yan. Meron din silang ano man tawag doon, yung Betamax, yung dugo. Grabe, diba? Ito naman dinner out naman dito. Dinner out nga ba? Ay, hindi, lunch to. Nag-lunch kami ng buong pamilya ng employer ko. Lagi naman kami may lunch out or dinner, yan. Laging malaki ang lamesa namin. Nasa loob kami ng isang kwarto, yan. Puro lang yan, family yan. Lang yan, members. Mga kapatid ni Lola yan. Mother side ng alaga. Table. Lamesa umiikot. Yung pagkain ng umiikot, ano ba yan? Na ako yan. Kaya basta kung anong tumapat sa akin, sige, lahat tinitigman ko. Wala akong hindi tinitigman. Gusto ko matikman lahat. Kung masarap o hindi. Pag hindi ko siya gusto, pag dumaan siya ulit sa harapan ko, pasin, yan. Kasi umiikot naman yan eh. Hindi naman yan humihinto. Kung minsan kapag kumakain kami, kahit marami kaming kumakain sa labas, laging maraming take out, kasi sa dami ng putahe, hindi na nauubos. Yan. Kung minsan 15 na putahe, 12, 15, nasa ganyan ng putahe na na siniserve nila. Karamihan beef at saka yung yung chicken. Tsaka mahilig sila nung yung para siyang lobster pero maliliit. Di ko alam kung anong pangalan sa atin yun eh. Basta doon ang marami, doon sa lugar ni ma'am. Yan.
Lahat na yata ng putahe natikman ko nung nagpunta ako dyan. Tinigman ko siya. Kaya ano, na-enjoy ko rin ang aking pagbabakasyon sa China. Kasi basta lalabas kami, yan. Pasyal, kain, pasyal, kain. Yan. So ito na naman. Ito yung itong video na ito yung parang 2 days before babalik na kami ng Hong Kong. Parang si ma'am yata ang nagpakain. Doon na namang pamilya yan. Yan. As usual na naman, nasa loob ng kwarto. Basta naman kakain kami sa labas. Hindi kami, basta sa restaurant, hindi kami dun sa may mga, dun sa may normal na labas ng restaurant. Laging nasa loob ng nasa private room ang namin. Yan. Siyang sarili ko beta. Kaya kahit nasa loob ka, kumakain ka, pag hindi ka natatakbo sa labas para hanapin mo yung toilet. Yan si ma'am ko. Nag-order na ng mga pagkain namin. Ito ng mga alaga ko. Yan. Hihintay kami kasi meron pang mga hindi dumarating. Yan. Ayan na. Umpisa na ng pagkain. Umiikot na naman ng lamesa. Kung alin na naman ang matapat sa akin, sige. Umpisa na. Yung palang alaga ko. Siyempre may alaga pala ako. Kasi yung alaga ko, iba yung kinakain niya. Kaya ako sinama kasi para may magluto para sa alaga ko. Kasi yung alaga ko kasi hindi niya kinakain yung mga yan. Ayaw niya yung mga pagkain ganyan. Basta may kanin siya at may lutong ulam na niluluto ko para sa kanya. Yan. Yun ang food ng alaga ko. Pero mga yan, hindi niya gusto, hindi niya papansinin. Kaya yun, may sarili ring mundo yung alaga ko. Basta kumakain siya ng sarili niyang food, kakain na rin ako. Kaya enjoy lang. Kahit first napunta ko kasi dyan, parang iniisip ko, ako China. Alam niyo naman sa China, hindi pwede ang bawal ang Facebook, bawal ang Messenger. Ano lang yata ang pwede sa kanila yung yung WeChat. Yan. Yan, kainan na naman. Usual, ang dami na namang pagkain. Yan. Di na naman naubos yan. Ayan ang mga ano ba yung pigeon na sinasabi nila. Yan, meron na naman silang tignan nyo naman ang presentation nila ng fish. Paano ka ba namang hindi gaganahan kumain yan kung ganyan kaganda ang parang ayaw mo na siyang kainin. Tignan mo na lang. Yan, laging may soup. Yan, iba-iba yung mga putahe. Lahat ng putahe yata nandyan na. Yan, may lobster din. Yan. Dami, di rin naubos yan. Sa dami ng putahe lagi nilang ino-order. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang lobster na maliliit. Maliliit siya eh. Ang titigas, ang hirap kainin. Kahit gaano karami. Kahit gusto kong kumain, di ko rin naman. Ang hirap kasi kumain ng mga seafoods. Kailangan mong balatan. Kaya kung minsan nakakatamad din kumain. Pero at least na-enjoy ko rin ang aking pagpunta ng China. Kasi basta lalabas kami, lagi naman akong kasama. Ito naman pala yung duck na nila. Ito ang specialty ng restaurant na to, yung duck. Yan, bago nila isa-serve, muna nila yung buong duck. I-slice nila ng bite size para kasi ito meron din dito sa Hong Kong nito basta ang specialty nila ay duck. Ganito ang nila yan, isa-isa irarap mo siya sa parang
parang lumpiang wrapper din na medyo maliit. Tapos may bibigyan mo siya ng may gulay siya na carrots o ano man yung ilalagay mo. Tapos bigyan mo siya ng may sauce silang ilalagay. Yun. Tapos kakainin mo na siya, ready to eat. Ganyan siya. Hanggang sa yung duck, ang may iwan na lang ay yung buto-buto. At ang ginagawa nila sa buto-buto niyan, hindi yan nasasayang. Yung iba, kung gusto mong iuwi, pwede mo siyang iuwi. Kaya yung ibang mga Chinese, kung minsan akala ninyo, meron silang tira pagkain na dala-dala, yung pala, yun yung duck na gagawin nilang soup. O kaya kung minsan, dun sa restaurant mismo, gagawa sila ng rice soup. Duck rice soup. Kaya kasama rin yun doon sa mga sineserve nilang pagkain. Yan. Kaya guys, thank you very much for watching my vlog today. Yan lang po ang aking may share kasi wala na tayong maisip. Kaya yan, pinikap ko na lahat ng random video ko nung pumunta kami sa China with the family of my employer. Tsaka yan, nagpapasalamat ako kasi naranasan ko ang mga yan. Kung hindi ako naisama ng aking employer, hindi ko mararanasan ng yung mga pagkain yan. Ito na yung kasi kung ayaw ko nga sanang sumama kasi maraming sabi na hindi ito maganda, medyo kaya at least nakasama ako, nakita ko kung paano ang lugar ng employer ko at napakaganda. Talagang hindi ako nagsisi nung sumama ako. Kaya thank you very much at sa inyong panonood, suporta, at now don't forget to subscribe my channel, Dolores Barbosa. Like, share, and comment kung nagustuhan po ninyo ang aking video. Thank you!